What are you eating? Busy siya. Meron pang happy birthday, Daddy George. Because it's my birthday! So, habang busy si Mommy Belly dyan at ni Amelie, Kuya and I will go up and do something, okay? Okay! See you later! Later, bye! Welcome to our garden! Umuulan na. Hi guys, and welcome back to another glimpse of our journey here in our YouTube channel. I am Daddy George. So right now, I am with Amelie and Kuya. Ayan, nagtatago sila kanina pa. Gusto kasi sumama dito sa video. Say hi! Hi! Hi guys! I'm growing. You're growing? You're bigger than the plant? Okay. Love you, viewers! Aww, love you viewers daw. So for today's video, kung mapapansin nyo, medyo iba yung location natin. This is our balcony. Kung matagal na kayo dito at napanood nyo yung bugso ng damdamin, ito yung area na yun na nilinis ko, na dating tambakan. Ngayon, I'm trying to convert it into a place na pwede namin tambayan. So, nung nag-start yung CQ at nag-start na rin yung work from home namin dito. So, minabuti ko na i-convert siya sa gawin siyang balcony garden. Actually, dati meron naman ng mga plants dito, pero konti pa lang. Pero hindi yun yung topic natin ngayon, guys. Though may kinalaman naman yung video natin ngayon sa mga plants, kasi ang gagawin natin is plant hole. So, bakit nga ba plant hole yung video natin ngayon? Kung mapapansin nyo doon sa intro kanina, pero doon nakalagay na Happy Birthday Daddy George kasi recently ay nag-celebrate ako ng aking, huwag nyo nang itanong kung pang ilang birthday, basta yun, nag-birthday ako recently. So, isa sa mga gift ni Mommy Belly is pumunta kami ng halamanan sa Pasig. Actually, matagal na namin gustong pumunta doon and then sabi niya since birthday ko, yun na daw yung regalo niya sa akin. So, yun ngayon yung pa-plant hole natin. But before we do the plant hole, panoorin muna natin yung naging experience namin sa pagbisita sa halamanan sa Pasig. So, let's watch this. Nandito na kami. At nag-start na po si Manong George, Amile. May malaki rin naman yung area. Meron pa doon. Observe social distancing. Si Manong George nag-enjoy kung ano pinagtuturo. May konting discussion na sila about sa plans. Enjoy. Okay. Masyadong mga na-excite. At may hawak na po siya. Tan tan tan. Can you say anything, Daddy? Nakakadalawa na siya. Good job. Malaki pa pala. Ah, ganda pa. Laki na area niyo pala, Kuya. Medyo maluwag lang, pero yung ibang halaman nandiyan. Mga karamihang halaman na maganda sa tabunan. Ayan. Wow, ito puro succulents. Succulents naman. Hello! Tapos na rin kami sa wakas. Haggardness, pawis. At kung makikita nyo, meron ng halaman sa, sa loob. Are you happy? Yes! Sa'yo naman siya. Mamaya tignan natin lahat ng mga pinamili ni Manong George. So there you have it, guys. Yun yung naging experience namin nung bumisita kami sa halamanan sa Pasig. So kung nagbabala kayong pumunta, madali lang naman siya actually puntahan. Lagay nyo lang sa Waze kung gumagamit kayo ng Waze or Google Maps. Malapit lang siya sa rainforest. Malapit lang talaga. Well, depende kung saan kayo manggagaling, pero malapit lang siya. Ang pinagsasabi ko. So yun, simulan na natin ngayon yung plant hole. Plant hole. Tamang pronunciation, plant hole. Mamaya mabash na naman tayo. Plant hole. Actually, meron akong 10 plants na nabili
sa halamanan sa Pasig, isa-isahin natin sila. So here are the 10 plants na nabili ko sa halamanan sa Pasig. So let's start with this one. I think this is a bird's nest, Sansevieria bird's nest or snake plant na bird's nest. Actually, dati meron na akong ganito, yung version nito na meron dilaw sa gilid. I think honey eye ata yun, Sansevieria, snake plant honey eye. Kaso lang namatay. So, nung nakakita ko ng ganito uli, kumuha ulit ako. So, ganun talaga ako ka-beginner pagdating sa plants kasi ultimo snake plant, napapatay ko. And then, the next one is this one. This is a fern. Ang tawag nila dito is cobra fern. Actually, lumalaki siya ng malaki talaga, pero ayokong bumili nung malaki kasi nga, since beginner pa lang naman din ako at this is my first fern na hindi ko pa masyadong alam kung paano to alagaan. At least kung may mangyari man na hindi maganda, at least maliit pa lang siya. Hindi nakakahinayang pag yung malaki na. Tinawag siyang cobra fern kasi eventually, pag lumaki na to, itong mga ganito niya, nagpo-form siya ng ganon. Alam niyo yung itsura ng cobra or ng snake. Actually, nakita ko tong ganito yung sa collection ni Miss Ann Klutz. So, nung nakita ko to dun sa halamanan sa Pasig, sabi ko, kukuha din ako. Let's see kung kaya kong mapalago. So, this is the second plant. Ayan. And then, is this one. This is the Hoya Kerrii. Actually, maraming nagsasabi na yung ganito daw na propagation is hindi talaga siya nagpo-progress into plants. Yung malago talaga. Ito kasi leaf lang. Kung bibili kayo nito tapos mag-e-expect kayo na mag-branch out talaga siya, malaking possibility na hindi. Pero marami rin nagkiklaim na eventually nagba-branch out pero matagal talaga. Pero kung gusto mo ng ganito lang, kasi tingnan nyo naman, di ba? Parang ito pa lang okay na eh. So, trinay ko lang naman din para at least kung mabuhay ko siya, saka ko bibili ng halaman or lumalago. Okay, so this is the Hoya Kerrii. Disclaimer pala guys, no, since beginner lang ako, so correct me if I'm wrong kung sa mga plant ID nila. Pero so far naman, bago ko ginawa tong video na to, nag-research naman ako. So, yun, Hoya Kerrii. Huwag nyo na itanong yung mga scientific name kasi ang hirap nila tandaan. Okay? And then, the next one is this one, cactus. Ayan. Itong nag-start yung pandemic or yung lockdown natin. All of a sudden, nahilig talaga ako sa cactus. Which is dati, ayaw na ayaw ko talaga dahil nga, ang dating kasi sa akin ng cactus is alam mo yun, hindi maganda tignan. Maybe because nga dun sa mga tinik. Pero, I don't know, pagising ko na lang isang araw ng nung nakita ko to sa halamanan sa Pasig, so kinuha ko na. Pero this one, based dun sa research na ginawa ko, this is called prickly pear cactus. Prickly pear cactus. Yes, prickly pear cactus. Ito, meron na siyang bagong usbong. Actually, ang bilis nga niya kasi dito, ganito lang siya kaliit dati. Tapos ngayon, wala pang 2 weeks, andito na siya. Yun nga lang, paglaruan to nung anak kong babae, yung mga flower, may mga flower na rin siya so pinagbubunot. So, this is the 4th plant, cactus. Next is, what's next? Okay. Okay, this one. Ooh, I like that one. Yeah. It has a lot of leaves. Well, actually, wala akong idea na Aglonema pala to. So, this is Aglonema fish eye. So, akala ko hindi siya Aglonema nung nakita ko siya, pero talagang na-amaze lang ako dun sa plants niya. Sa dahon niya kasi yan, for close up, 'di ba? Parang may mga splashes of white. So wala lang, na-amaze lang ako sa nature kung paano siya gumawa ng mga ganito, no? Biruin mo, iba-ibang halaman, may mga ganitong design na parang, alam mo yung work of art. So yan. Yeah. So, Aglonema fish eye. Para sa mga beginners, Aglonema is the best starter plant. May isa pa akong gusto yung parang revert color nito, which is yung snow white ata. So, ito kasi dominant yung green niya, tapos may splashes of white. Yung snow white naman is revert. White siya na may splashes of green. So, mas maganda lang na meron kang ganun dalawang collection.
Dito sa gilid ko, ayan, medyo mabigat lang siya kasi nga niripat ko na siya. Actually, yung mga plants, Covering my yung pots na binili ko, glazed pots, doon ko rin binili sa halamanan sa Pasig. So, hindi lang mga halaman yung ano nila, meron din silang mga pots, may mga soil, and then mga fertilizers din. I think so, may mga fertilizers din sila. So, this one is snake covering my plant. face. Yan. Snake plant, 2,000. Trifisciata. Oh, basta ganun, snake plant. As you can see, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. 5 na, ano ba to? Dahon or tangkay. Isa rin to sa mga reason kung bakit gustong-gusto ko ng snake plant. Kasi, siya yung alaman na hindi, alam mo yung tangkay niya sa dahon niya is iisa lang. Hindi kagaya ng iba na may tangkay, may dahon. Ito, siya na mismo. Ito na yun. Wala ka nang, kumbaga wala nang hahanapin pa. Saka napaka, ano kasi nung shape niya, parang bagay talagang pang display, lalo na sa mga corner, ng ganyang patuwid lang. Napaka-firm nung ano niya, nung dahon niya. Matigas, hindi siya yung basta-basta mabibend. Unlike nung ibang snake plant na malambot, madali mo siyang mabali. Ito hindi matigas talaga eh. Nung sinabi ni Mrs. na pupunta kami ng halamanan sa Pasig, ang top of the mind ko na halaman na bibilin is snake plant. Kasi gusto ko talaga mag-collect ng mga snake plants. Kasi recently, itong pandemic, yung pinakaunang plant na meron ako or yung pinakaunang plant na dinala ko dito sa bahay, 3 years ago, which is snake plant, namatay dahil na overwater nung anak kong babae. So, hindi ko alam na lagi pala niyang dinidiligan yung halaman na yon. Nagulat na lang ako na bakit parang lumalambot yung dahon niya. So, I tried to save, I tried to revive, trinay ko siyang iripat, and then trinay ko na rin i-propagate, but unfortunately, until now is hindi pa rin kami nagkakasundo ng snake plant pagdating sa propagation. Ewan ko, for some reason yung iba nadadalian sa propagation ng snake plant, pero ako hindi talaga successful. So, yung natitirang leaves niya, wala. Hindi ko talaga na-revive. So, yun, sabi ko papalitan ko na lang ng bago. So, this is the 6th plant. Iyan. Tama ba? 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tama, 6 plant. And then, the next plant that I'm going to show you is medyo mahirap din siyang ipakita kasi ang laki din ng pot niya. Is the fortune plant. Ayan, yung nasa likod. Actually, meron pa dito. Ito. Yan. Pakita ko. Yan. So, ito, saka ito. Yan. Actually, isang pot lang sila nung binili ko. So, 1, 2, 3, 4, 5. Meron siyang 5 stems. So, yan din yung isa sa reason kung bakit sinabi ko natutuwa ako sa mga staff ng halamanan sa Pasig. Kasi nung bumili ko niyan, ang una kong napiling pot is meron lang 4 na stems. Tapos sabi nung kuya, sir, bakit hindi na lang itong isa? Kasi meron silang 5 stems. So, para at least, diba, pwede nyo pang paghiwa-hiwalayin. So, alam mo yun, binigyan pa ako ng idea. So, isang pot lang yung binila ko, pero meron ngayon akong 2 klase ng corn plant or Dracaena fragrans. Kilala siya as corn plant or dito sa atin sa Pilipinas is fortune plant. Easy to care na plant to and ano rin siya, recommended for the beginners. Isa rin yan, bukod sa snake plant, isa yan sa mga must-have na plants na meron ako. Kasi nga, yung condition ng light dito sa bahay namin is medium to low light na plants yung preferred ko. Next na plant natin is actually outdoor plant siya. So, hindi siya kasama dito. So, maybe ipapakita ko na lang yung picture nila dito. Yan. So, ang tawag sa kanila is crotons or mas kilala siya as San Francisco dito sa atin sa Pilipinas. Isa rin to sa mga must-have plants sa akin kasi nga gusto ko talaga magkaroon ng outdoor plant. Ang gusto ko kasing mga i-collect na mga plants na something na magpapaalala sa childhood ko, yung mga plants na alam kong kinalakihan ko or nakilala ko since bata ako. Isa yung crotons or San Francisco sa mga na naalala ko nung bata ako. Kadalasan nakikita ko yung plant na yan sa mga bakuran ng mga mayayaman naming kapitbahay. So, sabi ko sa sarili ko, pag
paglaki ko gusto ko magkaroon ng ganyan. Ngayon na malaki na ako, ngayon ko na-realize na endemic pala sa atin yung San Francisco. Kaya pala kahit saan makikita mo siya. Ewan ko kung bakit kami lang ang walang San Francisco noong time na yun. Mga plans na kinalakihan ko is gusto ko ring ipasa sa mga anak ko na ito yung fortune plant, ito yung santan, ito yung mga ganon. Para at least aware din sila sa mga plants na kinalakihan namin ni Mrs. So, yan yung crotons. Actually, itong isa, yan, yung yellow saka green, nung una nakita yan namin ni Mrs., talagang nagustuhan na namin. Tapos, mas na-in-love ako dyan nung nandito na sa bahay, nung niripat ko na siya. Kasi, napansin ko na kung titignan mo yung pinaka-leaves niya, yung dulo, meron niyang malasinulid na tangkay. Tapos, sa dulo nun, mayroon pang dahon. Hindi ko alam kung dahon siya or yun yung bulaklak. Kasi eventually, nawawala rin siya or natatanggal din siya. So, siguro yun na yung pinaka-bulaklak niya. Saka ang ganda ng combination ng green saka yellow. And then, this one, the other one, ito yung common na San Francisco na alam ko na nakikita ko sa mga kapitbahay namin. So, sabi ko, dapat meron din akong ganyan. So, yan. So, yun yung 7th and 8th and 9th plant pala. Dalawang variety ng crotons. And then the last plant that I'm going to show you is, ito yung plant na pinili ni Mrs. Kasi sabi ko, sige, pili ka ng isa. Grabe, pinili akong isa. Isa na lang ang pinili ko. Hindi ko alam na ganun kamahal. Grabe talaga ako mag-umili. Mahal. Nung nakita niya to, gustong-gusto niya to because of the color. Nung una sabi ko, wag na yan kasi meron na tayo niyan. Pero it turns out pala na iba pala ang variety to ng Aglaonema. By the way, this is Aglaonema super red. Yun. Pero hindi ko sure kung red talaga siya or pink. Pero based naman dun sa research na ginawa ko is super red siya. Ang nakakatuwa pa is yung napili niya, yung pa yung pinakamahal. Medyo mahal to kasi sabi nung taga Pasig, halamanan sa Pasig is imported to galing Thailand. Yung ganitong variety. Kailangan ko talaga siyang alagaan dahil bukod sa pinili siya ni Mrs. Siya yung pinakamahal. So there you have it guys, yung 10 plants na nabili ko sa halamanan sa Pasig. Pero meron pa pala akong isang ipapakita, which is hindi na siya part nung nabili ko sa Pasig, pero wait lang. This is, yan, the snake plant or Sansevieria Wellfin. Yan. Nabili ko siya as gift ko na rin para sa sarili ko. Meron na ako actually nabili dating Sansevieria Wellfin. Mga siguro ganito kataas. And then niregalo ko siya sa mother ko. And then sabi ko pag nagkaroon na yun ng anak, hingin ko na lang. But unfortunately, namatay. Kaya bumili na lang ako para sa akin. Pa-birthday. Okay? So there you go guys, yung 10 plants na nabili ko sa halamanan sa Pasig. Kung ano, ngayon ko lang na-realize, ba't parang hindi ako humingi ng freebie sa halamanan sa Pasig. Halamanan sa Pasig, baka naman. Next na dalaw ko dyan. Ayun. At para dun sa mga bago na hihilig ngayon sa halaman, I know, paalala lang guys na yung kung bibilhan ninyo, make sure lang guys na mga legit na plant shop owner talaga or yung talagang nagko-cultivate sila or nagpaparami talaga sila ng mga halaman. Hindi yung mga, kasi may tinatawag tayong poaching, mga individual na kumukuha sa mga gubat. Doon lang tayo sa mga legit guys. Hindi ko sinasabing mali na mag-alaga tayo ng plants sa mga bahay-bahay natin. Maganda nga yun kasi gumagawa tayo ng natural ecosystem, di ba? Which is good, pero yun lang. Kung kaya nyong bumili ng isang variety ng plant and then paramihin nyo propagation, mas maganda yung ganun kesa yung bili tayo ng bili. Yun lang guys, be a responsible plantito, plantita, or plant parent in general. Kung ano mang gusto nyo itawag nyo sa sarili nyo kasi plants are life. Okay? So, hindi lang to basta bibilihin mo and then pag hindi mo na-trip, tatapon mo. May mga buhay din yung mga yan. Hindi yan kagaya ng mga sapatos or what, diba? So, yun lang guys yung masasabi ko. And if you like this kind of video, don't forget to give it a thumbs up. Also, comment down below kung meron pa kayong mga plant-related topic na gusto nyong gawin natin dito sa channel namin. At dun sa mga bago, please subscribe. Kung ayaw nyo naman, okay lang. Pero nood-nood lang kayo kung gusto nyo. And see you in our next video guys. Bye!